By the way mga kabayan, magko-comment po tayo tungkol dito sa kaso ni Tatay Digong. Itong kaso ni Tatay Digong mga taga-bayan, ito may lumutang na. By the way mga kabayan, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, pakapindot naman ang notification bell, like and share ang ating video, pa-subscribe naman para madagdagan naman akin mga subscriber. Kung isa ka sa mga vlogger din, nanonood sa aking video, salamat din sa pag-subscribe sa akin at isa-subscribe din kita. Ha? By the way mga kabayan, ito mga kabayan, napakaganda. May nakasabalita doon sa Netherlands. Kahit saan ka pupunta sa Netherlands, meron nandoon si Tatay Digong. Hindi sabihin nakalabas na si Tatay Digong. Ibig sabihin, may mga picture ni Tatay Digong sa labas na nagtumitindig at nagmamahal sa kapwa Pilipino. Kaya nilagay nila ito sa labas. Na sila talaga ay nagsusuporta sa ating presidente, dating presidente. Diyan mo makikita mga kabayan. Kung ito si Tatay Digong, kung si PRRD isa pang mamatay tao, ganyan ba ang pagmahal ng taong bayan sa kanya? Ganyan ba? Tingnan mo ngayon ang administrasyon na to. Tingnan mo kung mayroon pang nagmamahal sa kanya. Wala na, lagapak sa survey. 17% lang ang naniwala sa kanya. Out of 100%, 17% na lang ang naniwala sa kanya. Ito ring mga supporters nilang nabangag. Ito mga supporters din nila nabangag na naniwala sa kanya. Out of 100%. Pero si Tatay Digong, tingnan mo. 100% nagmamahal sa kanya. Ito ba ay makikita mo sa isang tao kung isa kang mamamatay tao? Dahil nakikita namin na safe kami lumalakad sa araw at gabi na kami ay nagtatrabaho sa isang mga malaking kumpanya dito sa buong Maynila, Davao, Cebu. Na talagang lumalakad kami ng gabi ay talagang safe na safe kami. Talagang namamasahero kami, drive, habal-habal at talagang alam namin walang mag-ano sa amin. Dahil nandyan sa puso namin si Tatay na talagang kapag mangyari sa amin, talagang mananagot ka. Pero ngayon, tingnan mo. Itong mga bayarang media, mainstream media, binabalita ba ang mga krimen dito sa Pilipinas? Wala. Wala. Binabalita ba ang may na kidnapping doon? Pinatay pa? Tingnan mo mga kababayan. Sa panahon ni PRRD, nahinto ang ganyang klaseng kalakaran. Kung mayroong mang droga, nahinto rin. Pero hindi lahat kasi unti-unti silang napipilay. Kaya gumagawa sila ngayon ng paraan upang makapaghiganti sa aming pinakamahal na dating Pangulo. Kung isa-isang masama, ganyan ba ang pagmahal ng taong bayan? Nakikiisa sa birthday? Milyon-milyon ang nakikiisa sa birthday ng aming mahal na presidente. Tingnan nyo, Netherlands. Napuno ang inyong tourist ngayon. Kahit sa hotel, napuno ng mga Pinoy upang makigdalamhati lamang sa aming dating presidente dahil minamahal namin sila. Tingnan nyo ang iyong mga hotel. Diyon lang kayo mag-focus kung ito ay analyze ninyo ng mabuti. Kung ito ay isang tao na talagang masama, ganito ba ang pagmamahal ng isang tao? Kung sa inyong lugar na ito ang taong wanted ito, ay rapist ito, kung sakali lang sa inyong lugar, ganyan ba ang sipatay papakita mo sa kanya? Ang sipatay papakita mo sa dapat bitayin na lang siya para hindi pa makapagbiktima ng iba. Pero sa ganitong paraan, si Tatay Digong, napakaraming naghihintay sa kanya. Napakaraming tao nagmamahal sa kanya. O ganyan yan ba? Yan lang ang first judgment namin sa inyo. Kami mismo, makikita namin kung talagang itong tao na to ay napakasama. Bakit ganyan lumabas ang lahat ng tao upang ipaglaban siya? Ito lang, mindset lang. Mindset lang. Titingnan natin kung ano ang gulo na talagang itong taong ba to ay masama ba ito.
Kaya kung masama ito, siguro hindi ka makikita ng kahit isang Pilipino nandyan sa Netherlands bumibisita sa kanya. Ha? Ha? 24 hours nandyan ang mga Pinoy. Ha? Hindi ka makakita sa kanila kung talagang masama ang aming dating presidente. So, tingnan mo kasi marunong siyang magmahal sa kapwa dahil talaga siya ay napakamasa. Ganyan ang suporta, ibinubuhos ng mga Pilipino suporta sa kanila. Naging tourist spot na ang iyong ang bansa. Ha? Mga kababayan? Ganyan ba? Ito lang, ang first move lang, ha? Kung titingnan mo. Ngayon, pinasubmit na ba ni Attorney Kopman itong legal counsel ng ating Pangulo, dating Pangulo? Pinasubmit ma ng ang mga ID, visa, o ito ba ay authenticated? Ito ba ay totoong mga tao to namamatay talaga? Sabi ng Human Rights dito sa Pilipinas, hindi daw makatao. Bakit hindi makatao? Ililagay mo lang doon ang mga pangalan ng bawat Pilipino na pinatay, tapos wala namang picture, wala namang ID. Ito ba ay totoo na talagang namatay? Anong kinamatay nito? Ito lang isang listahan, tapos iisa lang ang tao nandyan, ha? Mag-witness na sabihin ang totoo. Dahil mayroon ng taong bumaliktad na binayaran ninyo. Binayaran ng 500,000. Pagkatapos pumunta na si tatay sa ICC, another 500,000. Ito ba ang kapalit na inyong paghiganti na ikukulong ninyo ang taong hindi tama dahil lang sa political interest ninyo? Ha? Dahil sa political interest ay talagang hindi kayo mananalo. Hindi kayo mananalo talaga. Ha? Mas mabuti pa matulog na lang kayo. Ha? Nang aga. Kaysa mangampanya pa kayo para sabihin hindi manalo kayo, hindi kayo mananalo. Kitang-kita namin kung ano talaga kayo. Binasubmit. Anong sabi ng attorney ng Human Rights? Hindi naman makatao ito ang kinagawa. Bakit hindi makatao? Tama naman. Dahil ito pinanigan ng ICC judges na talaga mag-submit kayo kung talaga ito, mga tao to ay totoo o numbers lang ito. Akalain mo 30,000 ang namatay. Ha? 30,000 ba talaga? Totoo ba ito? O numbers lang ito ang namatay, hindi tao? Ha? Kaya iyon to ang tinitingnan. Ha? Tinitingnan ito ng bawat judge. Ha? Tinitingnan ito from the start kung gaano talaga kamahal si Tatay Digong. Maraming tao nang sumuporta. Ha? Kaya hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kababayan. Ang iyong pag-subscribe sa akin at pag-like at share sa aking video, ito ay napaka na bibigyan ko sa inyo ng salamat talaga sa inyo. Kung isa kang vlogger din na share sa aking video, maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat po talaga. Ito sana hindi kayong magsawang suporta para sa akin. Maraming salamat po. God is good all the time. God is good. Pitching nyo kaninyong tanan mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan.